Sa investigasyon ng Rappler, nalaman namin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 million sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-aari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Base po yan sa data na nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Base po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total ng flood control projects sa buong Davao City, ang teritoryo ng mga Duterte. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako si Jairo Boliedo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfrego na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din po sa Davao City ang Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor sa mga Duterte. Mga Escandor din po ang may-ari ng SDevCo, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko pong tiningnan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. And voila! Genesis 88 nga po yung pinakamaraming contracts sa buong Davao Region. Di po ako nakontento lang sa flood control projects. Chinek ko rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88 mula sa mga DPWH contracts, mula nang maitayo ang kumpanya nitong 2018 hanggang sa kasalukuyan. After the contracts, ang susunod na kailangan naming i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakuha ko po ang General Information Sheet ng kumpanya mula sa SEC at napatunayan na si Escandor nga po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at mga anak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. O, may contracts na tayo and mga amounts, tapos na-prove na rin natin na mga Escandor nga ang may-ari. Ang pinaka-crucial na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa Escandor. Marami namang available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ako ng not one, but 3 sources na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Escandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Escandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung dalawang sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Escandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa, mayroon pong SOTO law or SHIELD law na pumoprotekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Escandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Escandor and Vice President Sara Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at ginagastos para sa mga proyektong ito. More importantly, dapat nakikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Kasama po dyan ang relasyon ng mga politiko sa mga contractors, katulad na lang ng mga Escandors sa mga Duterte. Iniiwasan po kasi ng ating batas na magkaroon ng advantage ang mga businessman at mga contractors just because may koneksyon sila o nagpondo sila ng kampanya ng isang politiko. Bawal din, ayon sa batas,
na magkaroon ng koneksyon ang mga politiko sa government contracts, direct naman o hindi. Please sign up sa Rappler Plus para mabasa po ang buong investigative report at masuportahan ang aming investigative efforts.